So, kaliwa kanan po ang nagpapa-rhinoplasty ngayon. Mga vloggers, mga artista, mga sikat na personalities, halos lahat sa kanila nagpapagawa ng ilong. Meron nga pong nabalita na isang lalaki na kung saan nagpaayos siya ng kanyang ilong kaso hindi naging maganda yung resulta at yung kinalabasan. Panoorin natin yung video. Bis na mapaganda ang ilong, ang pagpapapogi, gone wrong. Yan ang nangyari. Rhinoplasty gone wrong. Grabe naman. Laking nakilala ko mula Tayabas, Quezon, na biktima ng medical malpractice not once, but twice. Okay, so medical malpractice, isa po itong grounds para kasuhan, no? Yung mga doctors and mawalan ng lisensya. And of course, magkaroon ng reprimand sa PMA, Philippine Medical Association, kung napatunayan na talagang may mali. Ito si Eloy, isang commercial model at talent noon. Kwento niya taong 2012, hinikayat siya ng kaibigan niyang magpa-inject sa ilong ng inakala. So, I think ito yung previous niya na itsura before mag-underwent ng rhinoplasty. So, okay naman, no? Yung ilong niya. Kaso minsan kasi meron tayong mas prefer na shape ng ilong. Okay lang naman yun for aesthetic purposes. Wala pong problema dun. As long as wala po kayong mga contraindication sa pagpapagawa ng ilong. Later, pag-usapan natin kung sino yung mga bawal magpagawa ng ilong. Ang nagdurok, isang nagpanggap na student nurse. So, hinahanap ko. Nagpanggap na student nurse. Hindi siya nurse, student nurse eh. Pero hindi rin siya student. So, ano siya? ID, lagi niya sinasabi, ay wala akong ID kasi naiwan. Wala na ako. Grabe pala, no? So, ito na po siya ngayon, no? So, mapapansin natin, very obvious po yung deformity sa ilong. Kumpara dun sa original niyang itsura. So, kita natin dito talagang merong asymmetry. Pag sinabing asymmetry, tabingi po yung itsura ng ilong. Tapos, parang pansin ko dito sa gitna, sa bridge ng ilong, parang may makapal na tissue, no? So, hindi ko sure, parang may ginalaw din dito sa kanyang baba. Tsaka sa lips, tsaka sa leg. I-diretso na po yung, yung injection hanggang nagkabayaran po kami ng 2 gigs ng 500 pesos po. Naging maganda naman daw 2 ang gigs, kinalabasan 500. ng ilong ni Eloy. So, medyo mababa po yun, no? Kapag ganyan yung presyo, wag na po tayo magtitiwala agad. Kapag ganyan yung singilan. Kasi medyo mas malaki pong halaga ang rhinoplasty talaga. Yung kay sir kasi parang 500 na 2 gigs. So, I guess 1,000 pesos. Pag ganun, talagang malaking red flag na po. Pero makalipas ang 2 taon, So, ito yung immediate na after ng procedure, no? So, dito, sa resulta na after mag-injection, medyo okay pa, no? Happy siya sa resulta. pero makalipas ang 2 taon, unti-unti na itong namaga, tumabingi, at nagkaroon ng mga bukol. Kaya sumailalim siya sa So, operasyon. dito, I think ito na yung peak ng pamamaga. So, nabanggit sa video na 2 years, no? Yung hinintay. Or 2 years yung interval bago magpakita yung gantong klaseng deformity. So, kapag mga foreign body po kasi, remember, ang in-inject sa kanya, silicone instead na collagen. So, foreign body po yun. Pwede pong matagal yung reaction. Pwedeng sobrang delayed. 2 years. Minsan, maabot pa ng 5 years to 10 years yan. Depende po sa response ng katawan. Pero hindi po yan magiging obvious within several weeks. Sa umpisa talaga, para siyang okay lang. Pero mapapansin mo, after few years or months, ito na. Nagkakaroon na ng deformity. Nagkakaroon na ng mga bukol-bukol. Doon ko na nalaman, nung na-operahan ako, hindi na po siya collagen. So, silicone oil o foreign body granuloma po yung diagnosis sa akin. Okay, foreign body granuloma dahil nga sa silicone injection. Delikado po, no? Ang nangyayari po dito, merong foreign body na in-inject sa katawan ni sir. Yung reaction ng katawan niya, babalutin niya yun. Kasi ayaw ng katawan yun foreign body yung mga silicone. Hindi naman yan natural sa katawan natin Babalutin yun, tapos itatry labanan ng immune system ni sir. Kaso nagiging overacting yung immune system, nagkakaroon ng mga bukol-bukol, nagkakaroon ng mga malalaking peklat. Tapos ito, namumula, nagkakaroon ng deformity. Binalikan niya pa raw yung nag-inject sa kanya. Pero tinakot at binantaan lang daw siya nito. Paliwanag ng isang facial plastic surgeon, hindi kaagad Tinakot pa siya, tsaka binantaan. Ang lakas ng loob Siya pa yung nanakot. ang side effects ng silicone granuloma. Pero habang tumatagal, ay mamaga at magkakaroon ito ng impeksyon. So, dito again sa peak nung pamamaga ng ilong ni sir, talagang meron ditong asymmetry, may bukol, may swelling, tapos namumula. Lahat yan po ay senyalis ng inflammation. So, namamaga dahil po dun sa in-inject. Tapos, kung mapansin natin itong baba niya, iba na rin po yung kulay, no? Medyo mamula-mula na rin po kumpara nyo dito sa pisngi. Tapos, parang nag-extend hanggang dito, sa may talukap mata niya, no? Yung pamamaga. Kawawa naman. 2016, inisponsor naman si Eloy Tagal na pala. Magte 10 years na, no? Plasty sa isang clinic sa Quezon City. Okay. Dito,
Lisensyadong doktor na ang gumawa ng kanyang ilong. Kinuhanan siya ng balat sa leeg para ilagay sa kanyang ilong. So, nagkaroon ng skin graft, no? So, kadalasan yun pag may mga burn patients, nasunog yung parte ng katawan, nilalagyan ng skin graft para mapatungan or para magkaroon ng bagong tissue dun sa area na may defect. Pero makalipas ang ilang linggo, may napansin Ito, nilagyan na yata siya dito. Ito ba yung skin graft? Yung dito, sa gitna. Tapos meron na rin siya dito, no? Sa baba. Nagkakaroon din na po siya ng parang scar or keloid ng mumulay. As in, marma po yung Grabe. para kang bilikti. Okay, so, hindi ako sure sa kung ano nangyayari dito. Pero, makikita natin meron siyang tissue dito, no? Na parang sobrang kapal. Hindi ko lang kung keloid pa ba to, na severe. I'm pretty sure merong mali sa operasyon na ginawa sa kanya. Nakita niyo po nakalawit na parang langgonisa. Yan po yung balat na ni-roll nila na binuhay. Tapos kumuha sila ng taba sa tiyan ko. Then yung kalahati nito, malaki po kasi ito eh. Yung kalahati nito, tinapin nila. So, yan yung parte po ng skin graft, no? Dinuktong po sa ilong. Magkakaroon kasi ng revascularization yan. Parang magduduktong po yung mga blood vessels nila para mabuhay po yung tissue na nilagay dito. hindi na nagpapakita ang doktor. Dahil sa mga nangyari, Kahago na si Doc. diagnose na may PTSD o post-traumatic stress disorder. Ngayon, lumapit na siya sa Philippine General Hospital o PGH sa pagbabakasakaling magawan pa ng paraan ang kanyang ilong. Hindi natin masabi, no, kung ano nangyayari doon sa pangalawang operasyon, kung bakit nagkaganon. Baka merong secondary infection, baka merong mali sa technique, hindi nakapag-follow up. Hindi natin alam kung sino may kasalanan. Hindi natin alam yung buong picture eh. Ang lungkot lang kasi nagkaroon pa siya ng PTSD. Kadalasan yan pag may mga nangyayaring very severe incidents or events sa buhay na naaalala nila, nakakapag-trigger ng anxiety kapag nagpa-flashback yung mga events na yun. So, psychiatric condition po yun. So, balak na nilang gumawa na ng bagong ilong. Kaya tatanggalin na po yung mula dito. So, lahat na makikita nyo, babaklasin po yun. Kasi patay na po siya eh. Wala na pong vessels or blood na dumadaloy. So, dead tissue na. Parang mga malalaking peklat na lang po yung nandito sa ilong niya. Yun nga, plano sa PGH na gawa na ng complete reconstruction. Bagong ilong na po yung gagawin sa kanya. So yan, no, ingat po tayo sa ating mga pinupuntahang mga clinics, mga medical practitioners. Alamin natin kung meron ba talagang mga lisensya at kung ano yung mga kanilang mga certificate, mga training na tinapos bago tayo mag-consent dun sa procedure na gagawin. By the way, ang rhinoplasty po, hindi lang yan for aesthetic purposes. Hindi lang po yan para mapaganda yung shape ng ilong. Pwede rin yan gawin kunyari meron tayong mga pasyente kasi na may congenital malformation sa ilong o sa mukha nila. Pwede rin yun. Rhinoplasty rin po yung isa sa mga solutions doon. Pwede rin yan kunyari may hirap sa paghinga. O kaya naman na aksidente, natanggal, natapyas yung kapirasong tissue. Again, rhinoplasty pa rin. Ayusin pa rin yung shape ng ilong. And isa sa mga common na indications or bakit nagpupunta yung mga pasyente or bakit nakaisip yung mga pasyente magpa-rhinoplasty is of course, ma-achieve nila yung kanilang desired na shape ng ilong. Pero may mga pasyente po tayo na hindi pwede mag-underwent ng rhinoplasty. Isa na po dyan kapag meron kayong body dysmorphia syndrome or body dysmorphia disorder. A psychiatric condition din po yan na kung saan yung mga pasyente, ang tingin nila sa sarili nila, hindi pa nila na-achieve yung kanilang desired result. Kaya lagi sila nagpapa-opera. Siguro sobrang dami ng pinagawa sa muka, sa dibdib, sa may puwet, hindi pa rin na satisfy. Pwede po kayong hindi ituloy sa rhinoplasty nyo. Depende pa rin naman sa doktor, pero isa po yan sa mga contraindications for rhinoplasty. Also, kapag meron po kayong sakit sa dugo, nangyari meron kayong mga hemophilia, hirap po magkaroon ng mga clot or hirap mamuod ng langib yung katawan nyo. Ibig sabihin kasi duduguin po kayo after nung procedure or malaki po yung chance na duguin kayo during the procedure. Kadalasan, right after the procedure, advisean po kayo niyan na wag munang manigarilyo sa mga naninigarilyo. Ipapastop muna yan kasi nakakapangit po yan ng healing ng wound healing. So kapag naninigarilyo, baka mas tumagal or baka pangit yung kalabasan ng procedure or ng operasyon. And baka makaramdam po kayo ng pamanhid sa area na inoperahan kasi po may effect pa ng anesthesia. Normal lang po yun, basta lagi kayo magpa-follow up sa doktor nyo. And kapag natutulog po, dapat mas elevated po yung head kumpara sa shoulder para hindi magkakaroon ng congestion, hindi kayo magkakaroon ng pamamaga. Para yung blood flow mas maganda po. And very important talaga, lagi magpa-follow up. Okay? Para naiwasan natin yung mga gantong komplikasyon. Lagi mag-follow up and kung ano yung gusto nyo kalabasan ng ilong nyo and kung ano man yung papagawa nyo sa face nyo, sa katawan nyo, dapat lagi nyo po i-communicate sa doktor na gagawa. Dapat maging open po kayo para nagkakaintindihan and hindi po na iiba yung expectation tsaka yung outcome
nung procedure. Kung meron kayo ng comment down below and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.